opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Wala. Maulan. Inulan lakay inanod. Malamig. It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Mainit nga eh. Pero maulan. Mainit pero umuulan, mahabigan. Pero ano daw lang kami kinakasal daw. Ayan na. Tikbalang. O kaya nanganak daw ang tikbalang. I'll be waiting in Manila. It's raining in Manila. Magandang hapon Pilipinas. Ulan ba? Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpus. At narito ang headlines ng ating balita ngayong araw ng Lunes. At 18 ng buwan ng Setyembre. Nako, eto na kuya. Ako yung mga drivers, taxi drivers, jeepney drivers, bus drivers, screw drivers. We are being screwed by the oil companies. Sakit-sakit na ng bulsa lakay. Eto po mga kuya, big time oil price increase na kaamba bukas. Abay, baka daw po 2.50 ang kada litro ng diesel. At 2 piso naman sa gasolina. Kaya mga kuya, paalala po ay full tank nyo na. Good news naman sa mga may bahay lakay dahil singil sa kuryente pababa na dahil sa mababang demand ayon yan sa DOE. Food manufacturers hinimok na wag magtaas ng presyo hanggang Pasko. Hinihimok sila ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez, si pinsan. Buying price ng palay itinaas sa 19 pesos kada kilo ng NFA Council. Mga banat sa pagdalo sa Formula 1 Grand Prix sa Singapore. Kapwa sinalag ni na Pangulong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos. Plenary debate sa 2024 proposed national budget aarangkada bukas sa Kamara. Joint patrols ng Pilipinas ay ibang bansa sa West Philippine Sea. Approve na kay Pangulong Marcos ayon sa Armed Forces of the Philippines. Tatay na inakusahang pumatay sa bugbog ng kanyang anak todo tanggi sa krimen. Taxi driver na kinasan ng rape na isang trans woman. Lumantad sa NBI at itinanggi ang nasabing aligasyon. Pari na inakusahan ng sexual abuse sa mga bata sinipa ng simbahang Katolika. Pati sa Vatican, nalaman ni Pope Francis. Eto na mga kuya ang masamang balita. Bad news. Meron pong malaking pagtaas ng presyo ng langis. Bukas September 19. Batay sa anunsyo ng mga oil companies, sa pahunan ng Shell, Caltex at Clean Fuel, tataas ng 2.50 sa bawat litro ng diesel mga kuya. Ha? Mga kuya, mga jeepney drivers dyan, bus drivers, taxi drivers, tataas naman ng 2 piso ang kada litro ng gasolina. At 2 piso rin sa kada litro ng kerosene. Ito na ay kasampung magkasunod na linggong tataas ang presyo ng gasolina at ika-11 naman para sa diesel at kerosene. Kaya ang mga kongresista nagalit na yata. Ha? Ongoing yata ang hearing ngayon sa mga oil companies sa Kongreso. Ang nagpapatuloy na pagtaas ng presyo ng mga petroleum products ay resulta raw ng pagbabawas ng produksyon ng langis ng bansang Saudi Arabia, Russia at Libya.
At inamin naman ng Department of Energy na posibleng magtuloy-tuloy ang oil price increase mga kuya hanggang sa Disyembre, epekto ng production cut ng mga oil companies ay ng mga oil producing countries. Samantala, bumababa na ang singil sa kuryente dahil sa mababang demand at fuel prices. Ito ang inanunsyo ni Department of Energy Undersecretary Rowena Guevara. Batay sa datos ng kagawaran, mula sa 13.61 pesos kada kilowatt hour noong Marso ay bumaba ang electricity rate sa 11.15 pesos kada kilowatt hour noong Agosto. Paliwanag ni Guevara, tapos na ang panahon ng tag-init kaya nabawasan din ang demand sa kuryente. Bukod pa rito, nagmura rin ang presyo ng fossil fuels gaya ng coal at natural gas na ginagamit ng power distributors. It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Parang barado tong headset. Tuling lakay. Samantala, standby manang Milky Rigunan. Di ba sinabon pinagalitan yung mga may-ari ng mga oil companies? Bakit ito yung Martes na lamang may oil price increase? Dapat makinabang din ang mga nasa middle class sa pantawid pasada program ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Iterman na sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Paliwanag ni Gatchalian, apektado na rin ng pagtaas ng presyo ng langis ang mga nasa middle class na may sariling sasakyan. Ay, matagal na, Senator. Kaya suggestion ni Senator Gatchalian, dagdagan na lamang ang makinabang sa fuel subsidy kesa alisin ang excise tax sa gasolina dahil mapekto naman nito ang kita ng gobyerno. Kaya lang, masama din yung puro subsidy, ha? Abay, baka umasa ang ating mga kabayan na puro ayuda na lang. Tama. Abay, wag namang ganon. Nagugulat nga, nagtataka at natutuwa ang mga rice retailers. Oo, lakay. Dahil sa sabi nga ni Mayor Rufy Biasio ng Muntinlupa, abay, for the first time in history, ngayon lang siya nakita na ang mga negosyante ay binibigyan ng ayuda. Diba? Samantala, kukumbinsihin ni House Speaker Martin Romualdez ang mga food manufacturer na ipagpaliban ang hirit na taas presyo ng kanilang produkto. Ayon sa pinuno ng Kamara, pipilitin niyang mapakiusapan ng manufacturers na wag munang magtaas ng presyo hanggang Pasko. Paliwanag ni Romualdez, masyadong mabigat sa bulsa ng mga Pilipino ang sabay na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, gayon din ang presyo ng petrolyo. Napag-alaman sa House Speaker na inimbitahan din iimbitahan din sa pulong ang mga pinuno ng mga supermarket upang malaman kung may maitutulong sila sa usapin. It's been raining in Manila. Samantala, itinas na ng National Food Authority Council sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos ang buying price sa tuyo o dry at sariwang palay. Kala ko tuyo na. Naulam. Ayon sa Presidential Communications Office, ito ay upang tumaas ang kita ng mga magsasaka ng palay at matiyak ang sapat ng supply nito. Mula sa dating 19 pesos, inuutos ng NFA na gawing 23 pesos kada kilo ang presyo ng dry palay, habang ang wet o fresh palay ay ginawang 19 pesos ang kilo mula sa dating presyo na 16 pesos lamang. At pinag-aral na rin ng NFA ang posibilidad na bigas sarip na cash assistance ang ibibigay sa pinakamahirap na pamilya sa bansa. Buti pa nga, bigas na lang.
Samantala, nagsimula ng umani ng palay ang mga magsasaka sa lalawigan ng Nueva Ecija at Aurora. Sa report ni RH25 Grace Ansano, sa Aurora ay halos patapos na ang anihan sa 1,500 ektaryang palayan. Habang hanggang sa katapusan ng Oktubre ang peak harvest season sa Nueva Ecija. Sa kasalukuyan naglalaro sa 16 hanggang 22 piso ang kada kilo ng wet palay depende sa klase. Samantala, hindi pa bumababa ang presyo ng bigas sa merkado at nananatili pa rin ang pagpapatupad ng price cap sa 41 pesos sa regular milled at 45 pesos naman sa well-milled rice. It's been raining in Manila. Samantala, may itinitinda ng bigas sa misis na 40 pesos ang kilo sa Quezon City. Mas mababa sa 41 pesos hanggang 45 pesos na price ceiling ng pamahalaan. Makita na rin ang iba't ibang klase ng bigas sa mga bigasan. Senyales na dumarami na ang supply. Nananatili namang mataas pa rin ang presyo ng commercial rice sa mahigit na 50 pesos kada kilo. Ayon sa Department of Agriculture, DTI at DILG. Pansamantala lamang ang price ceiling lalo't unti-unti nang umaani ng palay ang mga magsasaka sa iba't ibang rehiyon. Kaya Mr. President ay atasan yung Bureau of Customs, yung mga smuggled na bigas, yung hinuhord na bigas sa Bulacan, abay, ipamigay na o kaya ibenta na sa mga kadiwa centers yan. Tama. Hintayin pa ba mabulok yan? Uud-uuring. Samantala, magsisimula bukas ang plenary debate sa Kamara ukol sa 5.768 trillion pesos na panukalang national budget para sa 2024. Ayon kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, aaprubahan ng House of Representatives ang mungkahing budget ng Pangulong BBM bago ang congressional recess sa buwang ito. Ipinahayag din ni Romualdez na agad ipapasa ang appropriations bill sa Senado para sa sarili nitong deliberasyon. Tatrabahuhin ng Kamara ang plenary debate hanggang sa Biyernes upang matapos agad at umabot sa timeline. It's been raining in Manila. Samantala, naghain ng petisyon ng grupong Bayan na Muna sa Korte Suprema para hilingin na ideklarang unconstitutional at void ang Maharlika Investment Fund. Personal na nagtungo sa Korte Suprema sina Bayan Muna Chairman Nery Colmenares, dating Bayan Muna Representative Carlos Isagani Sarate at Ferdinand Gaite. Ayon kay Colmenares, bukod sa paglabag sa konstitusyon, itinuturing din na grave abuse of discretion ang Maharlika Law. Hindi rin niya alam ng publiko kung sino-sino ang magpapatakbo ng Maharlika Investment Fund na dapat sana ay ipinamahagi na lamang sa mamahihirap na Pilipino ang nasabing pondo. It's been raining in Manila. Sa iba pang balita, kinumpirma na ng Philippine Coast Guard ang inilabas na ulat ng Armed Forces of the Philippines Western Command hinggil sa pagkasira ng marine environment at coral reef sa Rosal Reef at Escoda Shoal. Sa datos ng PCG mula August 9 hanggang September 11, tinatayang nasa 33 Chinese vessels ang namataan sa karagatang sakop ng Rosal Reef at 15 naman sa Escoda Shoal. Ayon naman kay PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, halos wala ng buhay na makikita sa marine ecosystem sa Rosal Reef at Escoda Shoal base sa isinasagawang underwater survey ng PCG dahil sa patuloy na illegal na aktibidad ng mga Chinese militia vessel. It's been raining in Manila. Babalikan natin na lang pang detalye na ating mga balita. Pagtungo ng Pangulong Marcos sa Singapore at panunod ng Formula 1 Grand Prix, naging mabunga ayon sa Malacanang. Samantala, approve na kay Commander-in-Chief Pangulong Marcos ang joint patrol sa West Philippine Sea kasama ang Japan. Samantala, tatay naman ay nakusang pinatay sa gulpi ang kanyang batang anak na babae sa Tondo. Naaresto na at todo tanggi sa nasabing krimen. Pari na inakusa naman ng sexual abuse sa mga bata.
Sinipa na ni Pope Francis mula sa Vatican. Ang detalye po ng mabalitang sa ating sino nandyan? Nasa ating linya si Jeffrey Gochanko, ang Pangulo ng FEDUNAP. Alamin nga natin kung papasada pa kaya sila bukas? Oo nga na, kay bigat na naman. May pangbili pa sila ng krudo, ha? Abay, sobra na, ha? Magkano na ang presyo kaya ng diesel? Tataas pa bukas ng 2.50. Mr. Gochanko, sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din sa iyo, kasama din yung Palma at yung mga tagapakinig at taga-subaybay ng iyong. Ayan, kasama natin Kuya Jeff, si Miss Thea. Magandang hapon po. Kuya. Okay. Magandang hapon din sa iyo, Ma'am Thea. Okay, Kuya Jeffrey Gochanko, ayan, so ano ang reaksyon at ano ang gagawin nyo ngayong bukas ay tataas pa ng 2.50 ang presyo ng diesel? Katulad ng dati, Teo, ito naman po ang unang-unang puputulan sa ating panggatong na ito, bilang mga suser. At dati na lamang po ganun. Hanggang ngayon po, hindi napapakita ng ating hinahing ng ating pamahalaan, lalo na SFRB. Ayan, pero hindi naman po kayo titigil ng pasada o hindi ba kayo maghihiling ulit ng ng Taas pasahe. Oil ng fare increase? Sa kasalukuyan po, may nakasalang po kami fare increase, katulad ng kasamang office at sa aming tunghanay, at medyo dapat po kami denial na desisyon na katunayan sa president po itong buwan na ito, medyo tinigil na po kung napapaburan, 2 piso po. Kung sa ganun, matugunan naman po o makabalansin lang po kami sa mahigit na 11 pagtaas sa panahon na yun. Magkano po yung unang hinili nyo na fare increase? At ngayon, medyo malaki itong ipapatupad bukas na pagtaas. Hindi nyo ba hilingin na mas mataas pa ang minimum fare naman ngayon? Opo, ang hiningi po namin ay 2 piso sa aming panig, kasi dapat sa kasay packet po. Maaari nga, ibigay na kami ng piso na 1 peso. Sa ganun. Maka-comfort man lang po sa nabawas kami kita na sa maghapon po, naabot ng 4 hanggang 500. Aming inaabono sa panggatong. Pero wala naman po kayong balak na magtigil pasada, Mr. Gochanko, sir? Sa tingin ko po, hindi naman po ito magiging sagot sa cases na dinaranas. Kaya amin po kung sasalagtagin sa ganito sa kataon, baka lalo lang sala. Kaya sakit. Tawalan din naman po sa amin. Kami nagtitigil pasada, lalo naman po sa aming mananakay na natin sa eskwela sa mga anak buhay nila. Hindi po magiging segon po ito. Ayan. Kayo po ba ay umaasa pa na makakaranas pa tayo ng rollback sa mga susunod na mga linggo? Sa akin pong palagay, dahil kami po nakikipagpulong naman sa Department of Energy, sa tingin ko po wala na pong rollback. Kasi ang sabi ko sa amin, patuloy na itong pag-asang malamang po ang taong Disyembre. Dahil sa pagtatapok ating demand, pagbawas itong OPEC sa ating pangangailangan. Kaya sa pagkanta ng araw po tayo sumuko, kaya may mataas na alaga ating pong sinasalubong sa kasalukuyan. Ayan, so tiis na lang. Tiis na lang muna. Jetta. Opo, ganun naman po lagi ang role namin mga super. Pagtaas po niya, wala po kami kita. Wala naman po, hindi naman po kasi natupad o natunod yung sinasabing fair adjustment formula na kapag po ito ang halaga, ito rin po ang dapat na pamatahe. Business po yun, na hindi po kinilala yung fair adjustment formula, ginawa na nakarangap. Kaya
umaasa na lamang sa aming kahiling ng petisyon na dagdag pamasahe at sana'y agaran o pagkat ng katugunan kahit na pang bawi man lamang po. Di man po tuluyang maigdan. Hirap namin sa konsumo, mabuwasan man lang po sana ng ating pamahalaan. Okay, maraming salamat Kuya Jeff at magandang hapon po sa inyo kahit hindi maganda ang mangyayari bukas. Thank you. Maraming salamat din sa iyo, Kasama Deo at Ma'am Thea sa pagkakataon din. Magandang hapon po. Ingat po kayo. Konting tiis pa. Mahabigan ang Pangulo ng FEDUNAP, National President Jeffraim Gochanco. Butit ay ganyan po. Abay kung yung ibang militanteng grupo dyan rally. Ayan, Tigil pasada. May term pa dyan nung araw. Welcome bayan. Oo, tama. Ay, nako talaga. Kaya tayo sana may mangyari. Standby, Manang Milky Irigonan. Unay mo nga si Manang Milky, ha? Mr. Reggie, ayan, Miss Alia Ecatlo de Fort. Ano na ang nangyari sa hearing dyan sa Kongreso? Ngayong ipinatawag po ni Speaker Romualdez ang mga opisyal ng oil companies. Niloloko ba tayo o talagang kinakailangan ng linggo-linggong oil price increase? Ang detalye po ng mga balitang nga sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Dr. Isa Suntay, abay full tank muna rin. Oras ganap na alas 4:28. Wala kasi akong kaya ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Said I'll wake on Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Miss Thea. 98 na lang, lakay. 98 days? Yes! Pasko na? Bonus na? Ay! 13-month pay na? Sana nga! Narito na ang mga reports. Mga opisyal na mga oil companies pinulong na mga leader ng Kamara sa pauna ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ano nangyari man ng Milky? Mapipigilan ba ni Mr. Speaker ang linggo-linggong oil price increase? Milky Rigonan, please kami, Manang Milky. Lakay at Thea, ipinangakbo ako. Naku, ba't ang sama ng signal natin? Take two. Kanina pa yan. Ayan, pakicheck nga. Miss Aliyah, ba't ganyan yung signal natin? Choppy. Manang Milky. Yes, Lakay at Thea. Ayan, proceed. Go. Ipinangako ng liderato ng Kamara na handa sila may pagtulungan sa mga kumpanya ng langis para mahanapan ng solusyon ang epekto ng sunod-sunod na presyo ng produktong petrolyo. Ito ang mensahe ni House Speaker Martin Romualdez sa pinatawag ngayon na consultative meeting dito sa Kamara na dinadaluhan ng mga kinatawa ng mga oil companies. Pag-aralan ng Manang Milky, balikan ka namin ha. Ba't pupugak-pugak yung signal natin ha? Gamitin mo nga yung ibang linya natin, yung maayos-ayos ha? Napaka-important report ni Manang Milky ha? Ayan, standby Manang Milky, approve kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang joint patrol sa West Philippine Sea kasama ang Japan. Ang kay Colonel Medel Aguilar, spokesperson ng Armed Forces of the Philippines. Bukod pa sa Japan, nasa radar na rin ng Pangulong Marcos sa joint patrol kasama ang Navy ng Australia at ang nauna ng kasama sa plano na Estados Unidos.
Ginawa na gilang pahayag matapos sa pangalanan sa isang news forum ang iba pang bansang interesadong umanong magpatrolya sa pinagagawang teritoryo sa South China Sea. Narito si Colonel Medel Aguilar. Meron nang na-mention ng mga bansa na inaprubahan si Presidente at I think it happened during the closing of one of the exercises we had with the Australian Defense Force. So aside from US, meron tayo sa Australian. Then we have also Japan na talagang gustong-gusto na mas agresibo pa sa atin yata na magkaroon ng patrol dyan sa West Philippine Sea, including South China Sea. And then we have Germany, France, and many other like-minded nations. German Shepherd, yan, tsaka French fries, sasama na rin. Pati Malaysia daw, ha? Balikan natin si Milky Regunan mula sa Kongreso. Alamin natin kung may nangyari ba sa pagpapatawag ng Kongreso sa mga may-ari ng mga oil companies. Manang Milky, please come in. Milky. Nakayateya ay pinangako ng liderato ng Kamara na hindi handa sila may pagtulungan sa mga kumpanya ng langis para mahanapan ng solusyon ng putol. Ba't nawala naman, ha? Ba't pinutol niyo si Milky? Third time na yan. Oo nga. Bitin na kami dyan sa resulta. Basta, Miss Taya, balikan natin si Milky. Nasa higit 100 eroplanong pandigma at 9 na Navy ships ng China ang naispatan sa karagatan sa paligid ng Taiwan. Ayon sa mga opisyal sa Taipei, ang nasabing bilang ay tinuturing na recent high. Sa pahayag ng Taiwan Ministry of National Defense, 103 Chinese aircraft ang nakabantay sa Taiwan kahapon at ngayong Lunes. Kaugnay nito, nanawagan ng Taiwan sa China na itigil ang unilateral military harassment na nagdudulot ng tensyon sa rehiyon. Samantala, okay na. Balikan natin si Milky mula sa Kongreso. For the third time. Milky, please come in. Nakayateya ipinangako ng liderato ng Kamara na handa sila may pagtulungan sa mga kumpanya ng langis para mahanapan ng solusyon ang epekto ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ito ang mensahe ni House Speaker Martin Romualdez sa itinatawag na consultative meeting dito sa Kamara na dinadaluhan ng mga kinatawa ng mga oil company. Ay kay Romualdez, isa sa posibleng pag-aralan ng Kamara ay suspindi ng koleksyon ng excise tax o VAT on oil on petroleum products. Depende ang ito sa plano ng Malacanang at sa may resulta ng meeting ngayon dito sa Kamara sa mga kinatawa ng mga oil company. Ayon kay Romualdez, sobrang pahirap na sa taong bayan ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo bukod sa pagtaas din ng presyo ng basic commodities. Pakinggan natin ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. We're all here very concerned and we want to listen to you. We are very much open to making suggestions as clear and direct as even making recommendations to the Office of the President and to the economic managers to even consider suspension of excise taxes on oil on the basis that if it reaches a certain price, like maybe at 80 per anong presyo na mga 60 na ngayon, di ba? So baka kung kumala ng 80, baka pwede you consider to have a temporary suspension of the excise taxes to suspend that. And I've also gotten some feedback from some of our congressmen here. Baka we can exercise this backwardization that we can already perhaps even explore buying oil early or in advance, no, and not wait till Kabilang nga sa panukala ng House Speaker Lacayateya, pag-aralan na ng Kamara ang pansamantalang suspensyon ng excise tax on oil products at pag-aralan din ang pagbili ng stocks ng langis bago muling tumaas na naman ang presyo ng produktong petrolyo sa world market. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milky Regunan. Yes, Sakay. Anong paliwanag ng mga oil companies ba't tuwing Tuesday habit na lang yan? Ayan, Tuesday habit na. Ba't yung Martes ay may oil price increase? Totoo yan, Lakay.
At ang DOE mismo ang nag-a-announce sa Tuesday ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Actually, Lakay, na-late yung simula ng meeting dito sa Kamara Lakay Atea. Supposed to be 3 p.m. pero dumating ang mga tinatawa ng mga oil company siguro mga mag-aalas 4 ngayong hapon. At dinadaluhan ito ni na Energy Undersecretary Sharon Garin, Mia de los Reyes ng Petron, Timothy James Laurel ng Philippine Shell, Tanya Sabiliano at Romina Antonio ng Independent Philippine Petroleum Companies Association, mga kinatawa naman mula sa Chevron, Philippine Institute of Petroleum, Flying V at Dang Total. Ang sa ngayon Lakay ay puro pahayag pa lamang ng House Speaker at mamaya maralaman din ang mga posisyon naman ng mga oil company at ng ilan pang mga small players. Okay. Maraming salamat, Manang Milky. Sana may mangyari maganda. Sana may mangyari Lakay at sunod-sunod ang pagtaas. Bukas may malakihang pagtaas na naman ng presyo ng produktong petrolyo. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, pamimili ng palay ng NFA dapat sumentro sa mga lugar na sobra ang supply ayon sa NEDA. Ang detalye hatid sa atin ni RH14 Leth Narciso. Miss Leth. Ms. Thea Lakay, dapat nga daw tumutok ang National Food Authority sa pamimili ng palay sa mga lugar na marami o sobra-sobra ang supply. Ito ang tugon ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan nang tanungin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa posibleng maging epekto ng pagtaas ng buying price ng NFA. Ayon kay Balisacan, sa ganitong paraan ay makatutulong ito para mapataas ang farm gate price ng palay. Sa bagong itinakdang buying price, sinabi ng NFA na babalansehin ito ang kita ng mga magsasaka at hindi masyadong makaapekto sa presyo ng bigas. Itinakda ng NFA Council sa pangunguna ni Pangulong Marcos ang bagong presyo sa pamimili ng tuyong palay sa 19 to 20 pesos kada kilo mula sa kasalukuyang 19 pesos at 16 to 19 pesos na 16 to 16 pesos kada kilo para sa fresh palay. Sa panig ng Department of Agriculture, suportado nito ang panukala ng NFA pero sa 23 pesos kada kilo ng palay. Naniniwala ang DA na makukontento ang mga magsasaka sa 22 hanggang 23 pesos dahil sa kasalukuyan nga ay nasa 16 to 19 pesos lang ang bilihan ng palay. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZ, yes, Akay. Butit pinayagan ang NFA na bumili ng palay. Di ba binawalan ng NFA dahil sa rice tarification law? Oo, kailangan lang ilalakay ng buffer stock para sa tuwing may kalamidad. Ayan na. At kumusta ang Pangulong Marcos? Wala bang jet lag, ha? Ayan, sino ba ang favorite niyang F1 driver? Mukhang wala naman jet lag Lakay kasi may meeting kanina sa NFA. Kamiting yung NFA. Oo, diretso yung trabaho. NFA Council Lakay na pinamumunuan siya. Ayan, yan yung kanilang pinag-meetingan kanina, yung buying price, pagtaas sa buying price ng palay. At ano itong Dyson company na nahimok yata na mag-invest dito sa atin? 11 billion pesos daw, Miss Leth. Yes, Lakay. Actually, may Dyson na dito sa Pilipinas. Pero yung 11 billion para sa expansion nila yan. Magpapatayo sila ng mga bagong factory, research and development center. So ang sabi nga ng Dyson dyan Lakay ay sinaya nilang nasa 1,250 na mga empleyado yung kakailanganin sa kanilang expansion na target maisakatuparan sa susunod na 2 taon. Ano ba yung produkto ng Dyson? Alam kong Dyson lang yung electric fan. Aircon na walang propeller. Oo nga. Electric fan. Bladeless electric fan, vacuum blower, hair iron. Ayan, bladeless na electric fan. Oo, ayan. Mga software, robotics, ayan. Yung mga nila, fluid dynamics, hardware, electronics, ayan. Yan din pala Lakay. Ayan, kailangan natin yan para magkaroon ng hanap buhay ating mga kababayan. Yes. Maraming salamat, Miss Leth. Maraming kakailanganin mga engineer itong Dyson. Balik sa inyo Lakay at Miss Thea. Maraming salamat, Miss Leth mula sa Malacanang. Pagsira naman ng China sa mga coral reef sa West of Philippine Sea. Kinundi na ng mga senador. Anong sabi ng mga senador Raymond? Yaw. Di ba lang? Baka masama pala yan. Nihaw, ganun lang. Nihaw. Ayan. Shisye. Ayan. Raymond at Paas, please come in. Raymond.
Mayor Mr. nagkakaisa ang mga senador sa pagkondena sa ginagawang pagsira ng China sa mga bahura o coral reefs sa iba't ibang shoal sa West Philippine Sea. Ayon kay Senador Jingo Estrada na siyang chairman ng Senate Committee on Defense, nakababahala ang ginagawa ng mga Chinese militia na ito dahil ang ating mga coral reefs ay hindi lang mahalagang bahagi ng ating ecosystem, kundi may epekto sa kabuhayan at kinabukasan ng mga Pilipino. Sa panig ni Senador Francis Paul Tolentino ay maaaring kasunod ng pagsira sa mga corals ay reclamation sa Escoda, Irokis o Rosol Reef. Ipinakita pa nito ang mga larawan sa lawak at epekto ng mga nasirang mga coral reefs. Hinimok naman ni Senador Ronald Patu de la Rosa ang Department of Foreign Affairs at Department of Environment and Natural Resources na magtulungan upang humanap ng legal na paraan at magharap ng reklamo. Hindi naman itinago ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang kanyang pagkainis sa ginagawa ng China dahil pati coral reefs ay kanilang sinisira. Hindi lang mga Pilipinong mangingisda ang nakikinabang dito, kundi pati din mismong mga Chinese. Narito si Senate President Juan Miguel Zubiri. Di po sila nagrespeto sa ating arbitral ruling. At least irespeto naman po nila ang marine resources. They are very rare and very, I'd say, difficult to create these protected areas. Alam mo yung coral reef na yan, it takes hundreds of years to create, to build. That is God's gift to human beings kasi dyan po ang breeding ground ng ating mga isda. Winasak po nila. Para saan? Bakit? Bakit po nila ginawa yun? Kaya umaapela po ako sa China and the Chinese Embassy to stop the wanton destruction of our coral reefs and our coral resources in the West Philippines. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, PVRH, ito si Raymond Datas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, mga mangingisdang Pinoy kailangan pa ng asiste ng PCG Navy para lamang makapalaot sa Rosal Reef. Ang detalye atin sa atin ni RH52 Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Mistea, pakalbo ang bahura sa Rosal Reef. Sinabi man ang hirap. Nakot, sinira ng wavy ng signal. Ang tawag niya. Inanod lakay? Binanata na ng lace. Lace yan. Bawalihan ka namin, Edniel. Masama ang signal mo. Standby, Edniel. Standby, Val Gonzales. Standby, Miss Aliyah. Naging mabunga ang pagdalaw at panood ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Formula 1 Grand Prix sa Singapore. Sinabi ng Pangulong Marcos sa kanyang social media account na very promising ang kanyang pagdalo sa event dahil nakausap niya sila Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong at Deputy Prime Minister Lawrence Wong. Ano naman kay First Lady Lisa Araneta Marcos, ang F1 Formula 1 race ay oportunidad para sa networking ng iba't ibang personalidad, kabilang ng mga political figures at business leaders. Bukod kay First Lady ay makita rin sa larawan ang business leaders at personality sa Singapore na kausap ng Pangulong Marcos sa round table. Magkano kayong kinikita ng Singapore dyan sa sa pag-host ng Formula 1 racing? Nakakita rin nila sa tourism yan, ha? Ayan, tama. Ang dami mga nagpupunta dyan, mga malalaking kumpanya ng car companies, ha? Ferrari, Mercedes-Benz, Aston Martin, Renault, ayan. Gusto ko makapag-drive ng mga sinabi mo, lakay. Oo nga ha? Ayan, pagka dati may dyan sa Singapore, yun sa ilalim ng ng Singapore Flyer. May may for rent na mga Ferrari nung araw dun eh. Oo, kaya lang di ko lang $1,000 yata. Hindi ko afford. Meron nga, pero hindi kaya. Hindi kaya ng hours. $1,000 yata 5 minutes. Ay, hindi na autopass. Kaugnay nga ng balitang yan, dumipensa si First Lady Liza Araneta Marcos sa pagpunta sa finals ng Formula 1 Grand Prix 2023 sa Singapore. Ayon sa First Lady, ang Formula
Formula 1 ay global sport na nagbibigay oportunidad para makakilala ng iba't ibang personalidad, kabilang na ang political figures, celebrities at business leaders. Ilang netizens ang pumuna sa pagdalo ng Pangulo sa Formula 1 Grand Prix sa gitna ng problema na kinakaharap ng bansa katulad ng usapin sa presyo ng bigas at patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Oras General Nick Bartolome at Kapitan Elsa Bartolome ng Herona Tarlac. Alas 4:52. Balikan natin ang report mula kay Edniel Parosa. Edniel, please come in. Lakay at Mistea, kung ang China ay nagagawang makalbo ang bahura sa Rosal Reef, sinabi naman ng Armed Forces of the Philippines na hirap makapangisda ang mga Pilipino sa sarili nitong teritoryo. Ito'y kahit sakop ng Pilipinas sa loob ng Exclusive Economic Zone ang nasabing lugar na pinambayan ng 30 Chinese fishing vessel hanggang nitong entrada lamang ng Setyembre. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Miguel Aguilar, kailangan pa ng mga Pinoy na samahan na Philippine Coast Guard at Philippine Navy para lamang makapangisda dahil marami silang ginugulo na mga galing China. Kaiba ito sa ginagawa ng mga barko ng umulat China na hinihinalang ng himasok na, hinalbo pa, sinamsang corals na limliman at breeding ground ng mga isda sa West Philippine Sea. Mababahala tuloy ang AFP na makaapekto itong pagkawala ng corals sa food security ng mga Pilipinong mangingisda sa lugar. Ibiniin na Aguilar na tungkulin ng AFP na bantayan ang makakain ng mga Pinoy dahil ang food security ay malaking bahagi ng national security ng bansa. Pakinggan natin ang tagapagsalita ng AFP. Yes, it is within our exclusive economic zone. Pero ang problema nga, merong yung China naman inaangkin nila yung mga tubig na yan, yung dagat na yan, kahit napakalayo na sa kanilang bansa. I just don't understand why they keep doing that. But it's time really to assert our sovereign rights. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Standby, Val Gonzales. Standby, Miss Alia Ecatlo de Fort. Ay batiin daw mo natin ng happy birthday. Sabi ni Kuyang Dado Melegrito, ha? Si Kuyang Bruce Healy. Ayan, happy birthday Kuyang Bruce. Aba, sabi ni Illustrious Potentate Dennis Cunanan, alaba tayo dyan. Happy birthday muna kay Kuyang Brad Raul Bacalso, ang dating PNP Chief. Happy birthday Kuyang Sir. At ganoon din si Kuyang Toby Inocando ng BIR. At Kuyang Mike Bravo at Noble Joe Ronces Valles. At Kuyang Attorney Rolly Vergara ng Baguio City Masonic Lands. Oras Miss Thea. Kulang-kulang 5 minuto bago mag-alas 5. Reports, bitundaang kata-arestado ng Philippine National Police sa paglabag sa election gun ban. Wow, dami, 700. May kasabang kulong ito, Val, o kumpis ka lang ng baril? Arrest number 5, Val Gonzales, please come in. Val. Yung iba mayor ay may kulong. May kulong yung iba. Nasa kabuang at yung iba walang kulong? Kasama kasi rito, Mayor, yung halimbawa may mga suspect na hinuhuli at nakuhanan ng baril, yun ay bukod dun sa paglabag sa election gun ban, meron pa silang kakaharaping ibang mga kaso dun sa kaso kung saan sila nahuli, Mayor. Yun yung sistema rito. Kaya yung bilang na ito, hindi lamang yung basta nagkadala lang ng baril, kundi kabilang na rin dito sa 682 katao na naaaresto yung mga nahuhuli na may kinakaharap na kaso. Pero sa bilang ng PNP, 682 katao ang kabuang bilang ng mga naaresto dahil sa paglabag sa gun ban. Ito ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gil Pajardo, ay batay sa uling report na naitala ng PNP hanggang kagabi. Umabot naman sa 422 ang mga nakumpiskang baril at 3,157 iba pang deadly weapon at kontrabandong nare-recover ng pulisya. Samantala, 663 bilang ng mga baril na idiniposito sa PNP
para sa safekeeping at 532 naman ang nag-surrender ng unexpired licenses. Matatandang Agosto 28 nang simulang ipatupad ng PNP ang nationwide gun ban kasabay ng pagsisimula ng election period para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa 30 ng Oktubre. Para sa kaunang sa Pilipinas ngayon. Ayan, tuloy-tuloy ba yung ginagawa ni PNP Chief, si Kabagis General Benjamin Acorda Jr., yung surprise drug test? Abay, butit nag-negative yung mga opisyal na sumailalim sa surprise drug test dyan sa Campo Crame. Correct, Mayor. Tuloy-tuloy yan. At nung araw ng Biyernes, Mayor, yung unannounced na pagsasailalim sa drug test nung mga matataas na opisyal ng PNP, yung pinabanggit mo, Mayor, 89. Mabuti na lang. Iniisa man dito sa mga ito at hindi nagpositibo sa paggamit ng droga. Nakakaya kung mga general na mag-positive sa droga. Yun na nga. Buti wala. Hindi na dapat na madagdagan pa. Yung Police Colonel Herente ng Mandaluyong City PNP na nagpositibo ng 2 beses, kabilang na yung confirmatory drug test na isinagawa sa kanya, kaya ito ay sinibak sa pwesto habang dinidinig pa yung kaso laban sa kanya na may kinalaman doon sa kanyang dismissal from service dahil sa pagpositibo sa illegal na droga. Hanggang sa araw na ito, Mayor, 25 na yung mga nagpo-positibo at nagpositibo pa rin doon sa confirmatory drug test na miyembro ng PNP. Kasama na nga rito yung dating hepe ng Mandaluyong City PNP. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales, sa Showbiz, Miss Thea. Baron Geisler imbitado na sa ABS-CBN Ball matapos ang 14 na taong pagkaban. Hindi pala siya pwedeng mag-attend. Sige nga, idetalye mo, Aliyah Icatlo IV. Lakay at Miss Thea, masayang-masaya ang aktor na si Baron Geisler nang makatanggap ng imbitasyon mula sa ABS-CBN Star-Studded Ball. Naban kasi siya for 14 years mula sa okasyon. Ang ABS-CBN Ball ay taunang gathering at charity event ng ABS-CBN Stars. Sa Instagram, excited na ibinahagi ni Baron ang litrato nang ipinadala sa kanyang imbitasyon sa inaabangang event at nagkumpirma rin siya na dadalo rito. Sa caption ng aktor, ipinaliwanag niya ang rason kung bakit siya naban sa event for more than a decade. Daan niya dahil ito sa ipinakita niyang hindi magandang pag-uugali noon. Matatanda ang naharap sa kasong acts of lasciviousness and sexual harassment noong early 2000 si Baron. Nasangkot din siya sa mga kaguluhan noong 2015 hanggang 2018 at noong 2011 naman hanggang 2022 ay in and out sa rehab si Baron dahil sa pagkalulong sa alcohol. At ngayong 2022 ay inopen up niya ang kanyang coping mechanism sa kanyang pagka-addict sa alcohol. At ngayong December 2022 nga, itong nakaraan lang na taon, ay graduate si Baron sa degree na theology. Para sa Break Time Showbiz. Theology? Yes, Miss Thea, theology. Magpapari na ba siya? Ano na? Sa sakristan? Wala namang nabanggit si Baron, no? Pero ngayon ay tuloy-tuloy siya sa pag-aartista. Okay. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Icatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Aliyah Icatlo IV. Mahulog sa theology. Oo, gulat din ako. Di ba kadalasan lang kayo makumukha ng theology, tapos mag-philosophy, magpapare yan yung di ba? mga gusto magpare yan. Anyway, yan po mahabi. Oy, mga kuya, ha? Ayan, napaalala po, ha? Ng break time. Full tank na nyo, ha? Yan. Abay, mga kuya, 2.50 ang itataas sa presyo ng diesel per liter. 2 pesos naman sa gasolina, ha? Kaya huwag kakalimutan, kuya, ha? Full tank na nyo, ha? Diesel na, lakay, diesel. Oo, diesel na. Ay, naku, buhay-buhay.
At yan ang kamo natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpus. At tabi po mabalansyadong balita, Chairman of the Board. Oy, maraming salamat Henry Uri sa mainit-init at mamasa-masang panderegla. Ha? Malagkit